Kumusta ka, Money Smart? Alam mo ba ang pinakamadalas na tanong sa akin? Magkano ba talaga ang dapat ipunin para sa emergency fund? 10,000 ba sapat na? 50,000? O dapat milyon agad? Naiintindihan ko kung bakit maraming naguguluhan. Kasi ang daming Pinoy ang may maling akala. Kapag may 10,000 na sila sa bangko, feeling secure na. Pero isipin mo, what if biglang may emergency? Kunwari, may na-ospital sa pamilya mo o kaya nawalan ka ng trabaho. Mabilis lang maubos ang 10,000. Sa kabilang banda naman, may mga taong hindi nagsisimula mag-ipon kasi na-overwhelm sila. Ay, ang laki ng kailangan. Imposibleng makaipon ng ganyan. Kaya ang nangyayari, wala talaga silang emergency fund. Pero alam mo kung ano ang totoo? Hindi dapat arbitrary amount ang basehan ng emergency fund mo. Hindi pwedeng copy-paste lang kung ano ang emergency fund ng iba. Bakit? Kasi iba-iba tayo ng lifestyle at gastusin. Ang tamang paraan para malaman kung magkano ang kailangan mong emergency fund ay simple lang. Multiply mo ang monthly expenses mo ng 3 hanggang 6 na buwan. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 20,000, ang ideal emergency fund mo ay nasa pagitan ng 60,000 hanggang 120,000. Medyo malaki, no? Pero huwag kang ma-stress. Hindi mo kailangang makuha yan agad-agad. Ito ang secret para hindi ka ma-overwhelm. Start small, pero start now. Simulan mo sa isang buwan na expenses. Kung 20,000 ang monthly mo, yan muna ang target mo. Mas madali, di ba? Tapos kapag na-achieve mo na yung 1 month, dagdagan mo. Kahit 2,000 o 5,000 lang kada buwan ang idagdag mo, okay lang yan. Progress is progress. Basta consistent ka lang. Importante rin na bukod ang emergency fund mo, gumawa ka ng separate account. Huwag mong isama sa daily budget account mo o sa payroll account mo. Bakit? Para hindi ka matukso gumastos. Remember, hindi kailangang perfect. Hindi kailangang buo agad. Ang mahalaga, nagsisimula ka. Kasi sa totoo lang, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pagsisimula. At isa pang tip, abangan nyo ang susunod nating video kung saan pag-uusapan natin kung bakit hindi dapat sa investment nilalagay ang emergency fund. Maraming interesting insights doon na siguradong makakatulong sa inyo. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa tamang pag-iipon at pag-i-invest, i-follow mo ang Money Smart PH sa lahat ng social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na video, stay smart with your money, ka Money Smart!